Okay to, pag-usapan naman natin mga kababayan. Uy! Naku po! BP Sara! Mga kababayan, sumagot na sa confidential funds. Nagpapaliwanag na ngayon ang ating BP. Kaya lang mga kababayan, sa kanya pong pagpapaliwanag ay pagpasensyahan nyo na po. Talaga namang walang kalaman-laman ang kanyang mga paliwanag pagdating po sa confidential funds. Ganito lang naman ang idol ng mga DDS, mga kababayan. Eto, panoorin nyo kung ano yung sinasabi ni Sara Duterte. Ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, Gina 31. bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party ay si Martin Romualdez. Sinabi niya yan sa akin noon na siya ang may-ari ng Tingog Party List. At ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate, no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List ay yung first nominee nila ay asawa niya. So ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog Party List. So ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga. Huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. Sabi niya, ito talaga si BP Sara. Minsan ka na nga lang sumagot sa confidential funds eh. Sablay ka ba? Sabi niya, hindi naman sa hindi ako sumasagot tungkol sa confidential funds. Ayaw ko lang talagang sagutin yung confidential funds. Bakit ko naman sasagutin yun? Biruin nyo. Yung gusto nilang sagutin ko. Yung member ng Tingog. Kay Romualdez yun. Ayan, ganon. Yung isa doon, yung isang seat sa asawa niya. Yung isa doon, para malaman mo na yung Tingog ay kay speaker, ay kay Romualdez. Ay yung taon niya, si Asidre. Yun yung number 2 seat niya. Diyos mio. Tapos yung seat naman nung mga kababayan, sabi sa Ilocano, maulawaki dito yung babae. Pirme. Talagang grabe. Mga kababayan, wala talaga sa wisyo. Tumira ka na naman. Naku po. Sabi ni Jocelyn Lucido, anong explanation yan sa Confi Funds? Grabe, walang paliwanag, bobo ng BP, abogado ba yan? Diba? Ang layo ng sagot, guys. Pang-kinder lang ang utak ni Princess Fiona. Stupid talaga yan, walang kwentang BP. Paulit-ulit ko to kanina na piniplay. Sabi ko, ano ba to? Walang kasustansya-sustansya. Kaya daw hindi siya sumasagot, mga kababayan, kasi Tingog daw yung nag-aano sa kanya, yung nagtatanong sa kanya, na ito daw po ay party list ni SMR. Paano nyo malalaman na party list yan ni Romualdez? Sinabi niya sa akin. Tapos yung 2 seat dyan sa asawa niya, tapos kay Asidre. Di ba yun yung nagtatanong sa akin, kaya ayaw kong sagutin. Kasi kay Romualdez yan.
Butaw ang putik. Di ba? Sabi ni Mel Buena, napakadali na lang magnakaw. Ang mamamayan ng Pilipinas, hindi nila lahat hinatak na ang kaliwang kamay. Pati kanan pinapahatak na, inidulo. Mind control na talaga. At bakit may tingog? Wala akong narinig sa Quadcom. Ang tingog is a party list. Party list yan ni Speaker Martin. Sila po ang may-ari niya ni Ma'am Yeda. At syempre kasama nila dyan, itong si Jude Asidre. Kaya lang mga kababayan, wala talagang kinalaman yung confidential funds doon sa tingog party list. 'Di ba? There's no such connection eh. Ang layo. Sabi ni Banaan Leonida, garampingat nga talaga pareho dakin Aimee. Sara, mas maintindihan pa namin kung no comment ka kasi alam namin may sapak ka kaysa magkwento ka ng walang connect, kwento mo sa pagong. I know, at bakit may tingog. Hindi ko nga rin po alam, Tita Etelyn, kung bakit sinasama niya yung tingog. Siguro, itong si Sara Duterte, habang siya po ay ini-interview, habang ang tanong sa kanya, ano po ang sagot niyo sa confidential funds? Ang nasa isip niya, tingog. Ang naisip niya, Romualdez. Kaya hindi nakakapag-isip ng tama eh. Di ba? Simpleng tanong, pinahihirapan eh. Sasabihin lang naman niya, mga kababayan, kung ano yung tungkol sa confidential funds. Ang dami pang mga sikot-sikot. Eto. Ayun. Kasi kay Romualdez yun. Mel Buena, thank you so much for subscribing this channel. Typical DDS official kurap. Sabi ni Minowa Julie, gaga talaga kahit sino pa yan dapat sagutin. Diyos ko. Ginagawa niyang tanga mga tao, sabihin na yan sa mga DD shit. Naka-Bluetooth tapos mahina ang connection. Ganyan yung natatawa ko. Sorry. Kasi ganyan yung level ng presidente na gusto, yung tao na gusto nilang maging presidente ng Pilipinas. Ang baba ng parang below average ata utak nito eh. Alam niyo ba guys, kaya ito daw si Sara Duterte, kaya pala natanggal ito sa BEDA. Kaya pala sinipa ito ng BEDA dahil may bagsak siya na subject. Kaya ngayon, lumipat siya sa San Sebastian. Mga kababayan, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Bakit siya nakapasa, naging abogada pa. Di ba? Ang galing ni Sara, yan ang presidente sa 30-15 plus 5. Sabi ni kaibigan ni May, ay, maulaw-ulaw. Inday. Maulaw. Ano kinalaman ng party list sa confidential fund niya? Okay ng pusit. Diyos mio, walang IQ ka GP. Correct. Diba? Diyos ko mga kababayan, mas mataas pa ang IQ nyo kay Sara. Diba? IQ na ito lumilipad eh. Totoo, Ma'am Jocelyn Lucido, dapat sinabi niya na lang, no comment. Ayaw rin nyo sumagot. Yun kasi ang punto, ayaw din nyo sumagot. Pero, sumasagot naman siya, nagkukwento. Hindi nga lang related. Diba? Sumagot naman ka, GP, hindi nga lang related. Diba? Malayo. Matalino pa daw yung pamangkin ni Ma'am Etelyn sa walis. Na grade 4. Diyos ko. Low IQ pang elementarya ang utak. Ako kahit di ako nakatapos din naman ganito. Pag sinabing, anong pangalan mo? Sabihin mo yung pangalan mo. Hindi yung, ano ba pangalan mo? Kasi ganito, pinanganak kasi ako ng tatay ko, ng nanay ko, doon sa Baguio. Tapos, bata pa lang kami, nagtatrabaho na ako. Tapos, pumunta kami sa Maynila.
mukhang tanga pa rin ako. Parang ganun, mga kababayan eh. Tinatanong, ano ang pangalan mo? Hindi ko ano ng mga kinukwento mo. Magkinawa, Japan. Uhaw sa kapangyarihan, kaya lutang na lutang talaga. Dapat hindi na raw nagpaliwanag, napingpong tuloy yung kanyang sagot eh. 'Di ba? Napunta kay Jude Asidre, napunta kay speaker, napunta kay Yeda, napunta sa Tingog. So, tinitingnan ko anong connect. Walang ka-connect-connecta eh. Wala, lugaw talaga to si Sarah. Diyos ko.